Okay, sige. Dito, meron tayong given na modulus of elasticity na 29 times 10 raised to 6 psi. Ang pinapahanap dito is yung max displacement, no, ng beam natin, ng cantilever beam. So, meron tayong given, no, cylindrical sila. Paano ko nasabi? Kasi may diameter, naka-diameter sila. 2 inch diameter dito, tapos 3 inch diameter dito sa section na to, or sa segment yan. Segment, lagyan na natin ng segmentation, no. Okay, point A, B, C. Segment AB, sa segment BC. Sa segment AB may 2 inch diameter, cylindrical, no? Tapos sa segment BC may 3 inch diameter. Tapos may applied load sa dulo ng cantilever at the free end na 420 pounds. Tapos may length na given. So ano gagawin dito? Kung mapansin nyo, magkaiba ang I na makukuha natin dito, no? Paano ko nasabi? Kasi tingnan nyo, ano ba ang I ng cylindrical? Ang I ng cylindrical is 1/4 times pi r to the 4th. Or kung gagawin mo in terms of diameter, d over 2 to the 4th. Pag sinimplify mo pa lalo yan, magiging 2 raised to 4 times 4, 64. Magiging 5d4 to 64. No? Ayan yung magiging ano natin. I for the circle, no? I ng circle. So, pag kinumpute natin yung I na ito, pag pinagin natin, no, or dito pa lang, mapapansin nyo na agad. O, ito. I naught, sabihin natin na I naught, no? 1/4 pi d na 2 over 2. Ano mangyayari dyan? Tapos naka-4. 2 over 2 is 1, no? So, magiging equal na lang to sa pi over 4 inch to the 4th. Diba? Sa pangalawa, dito, no? Yung isang I na yan, so natin, I is equal to 1/4 ano natin? Pi D na 3 inches sabay may. Ito na pala, no? Ano ba ginagawa? 3 raised to 4 64 equal to times 3 raised to 4 over 64 is equal to 81 over 64 pi inch to the 4th, no? So, ayan. Ano gagawin natin dito ngayon? Magkaiba sila. Paano yan, no? Iano natin, no? Eto, transform natin to into I naught, no? Para maging isa na lang yung I naught na gagamitin natin, no? Sa equation na pag nag-equate na tayo, no? Sa I y, no? Or I double prime. No, need kasi yun eh. Ganito yung pag-solve niya, no? Ganito yung way ng pag-solve niya. Pag discontinuous, no? Yung I niya at sa beam natin, no? Per loading segment, no? Or per segment. Okay? So, yun. Paano gagawin natin? Paano natin ma-achieve yun? Ma-achieve natin yun. Ito, ta-transform natin into 1/4, no? Kumbaga, ano, yung pi over 4, hahanap tayo ng multiplier, no? Na ang sagot is 81 over 64 pi. Paano yun? Paano natin ma-achieve yun? O, ito, ganito. Pi over 4. Hanapin natin yung x. Anong i-multiply natin sa kanya? Para maging, or ito muna, sige, para di tayo malito, no? Para mas maliwanag yung explanation. Or, I, no? I naught
I naught ba? Tama ba? Okay, I naught times x is equals to, yung x yung ano natin, yung multiplier, no? Is equal to 81 over 64, 5. Oy, eto pala ay pala ay. Is equals to I. No, ita-transform natin yung I sa I naught, no? Pero hanapin yung multiplier. So, anong gagawin? X is equals to I divided by I naught, no? To get the multiplier. Kumbaga, ratio nila, no? Para yung I magiging I naught na siya. Okay? Sige. Let's do this, no? Ang I naught natin is pi over 4. Tas x is equals to I na 81 over 64 pi. Oh. Multiply by the reciprocal, no? X or ayan, pakita na natin, no, para di malito yung iba. Reciprocal, no? Cancel out ng 4, cancel. Pi over 4 is cancel, no? O, ano mangyari dyan? Makancel yung pi. Tapos, yung 64 masisimplify. Tama ba? Di ba? Magkakakarime sila doon. So, anong multiplier natin dito? Ang multiplier natin is, eto. 3, 2, i-fraction na lang natin, no, para di na natin kailangan pa mag-round up. O, yan. Ayan ang multiplier natin. So, etong I na to, no, magiging, magiging I naught, no, which is, kumbaga, ganito ang mangyari, no. Sulat na natin. Yung, eto is I naught. Tapos, eto naman, ang I nito is, magiging ganito. 3, 2, 4, 61, I naught. Yan, parang magiging ganyan. So, di ba yung I naught natin is equals to this, no? Yan. Ganyan yung multiplier. Magiging ganyan siya. So, ang gagawin natin dito, no, pag magkaiba ang ang I is magpe-per segment tayo rito, no? In this case, di na natin need na kunin yung reaction kasi dito naman tayo magsisimula. Tapos ang last loading cut ng loading segment, di naman siya makikita, di ba? Okay. So, gawan tayo ng FBD from the for segment AB, no? 420 pounds. Nag-cut ka dyan, so may bending moment dyan. Sabay, may distance na X. So, ang bending moment is negative, no? Negative 420 X. Yan. So, pag in-equate mo yan, no? I naught kasi yung I niya dito is I naught, no? I, E, Y double is equals to integrate I naught E, Y prime is equals to what? 210, negative 210 x squared plus c1. Next, I naught EY. For deflection, cube, 70. Negative 70 x cube plus c1. C1x plus c2. Yan. Alam mo na ba ito, Earl? Alam mo na ito? Alam mo na ito, ha? Sure ka dyan, ha? Ay, meron na tayo. For segment, segment AB, no? Segment AB. From 0 to 36, no? Yung value. Pag ang value ng x natin 0 to 36, ito gamitin nating mga equation. So, for segment BC naman, no?
Gawa tayo free body diagram. Empat. M 420 pounds. No? So, may distance ng x. Mx is equals to negative 420x. Pareha lang, no? Ba't ganun? Gumawa pa tayo niyan kung pareha lang. May mag-iiba dyan, no? Dito, sa may I-nut. Kung papansin nyo dito kasi I-nut is I-nut lang, no? So, pag sinubstitute natin to, kasi yung I-nut niya dito, kung saan tayo cut, no? Ano mangyayari? 3, 2, 4, 61, I-nut, P, Y, double prime. Equals to negative 420x. Gagawin mo rito, multiply mo muna by the reciprocal nito, no? Maapektuhan to. So, mag-iiba, di ba? Pag minultiply mo yan, no? I naught E Y double prime equals to 961 x. Ang mangyayari, 420 negative 420 61 over yan, nag-iba na siya. Ayan na muna kaya natin ganyan, no? Ayan muna natin ganyan. Mamaya natin siya evaluate. So, pag in-integrate natin, no? Integrate na natin agad. Pag in-integrate, ano nangyari? 210 61 plus C1 sabay I of CY slope to magiging negative 70 oops, di nga pala to C1 C2 to C2x plus ay, C3 to. Kasi may 0 na tayo doon. Yan. Yan yung, ito yung ano natin. For segment BC. X2, 96. Yan. So, mag-boundary conditions tayo dito, no? Burahin mo na to. Ito natin lagay. Boundary condition, hanapin natin. At x is equal to 96. The slope is what? Is 0, no? So, kung slope was 0 dito, ay, so 0 to. Ito gagamitin natin. Kasi 96 siya. Di ba nga, pag ang value natin ay 96, ito gagamitin. Ito, 0 to 36 lang. Ito, 36 to 90. So, ito na gamit natin. Tapos sa slope, value ng slope, no? 0 daw to, no? X is equals to 96. Slope is 0, no? So, kung 0 to, multiply mo to lahat sa 0. May 0 yung side na yan. So, ito is negative 21. Diretso. 61 96 times 96 squared plus C2. Ayan, makuha ng yung value ng C2. Ang value ng C2, no?
positive siya. Positive. Positive. Ulit. Mali 6 squared. Okay. Ito na. Positive 3, 6, 4, 3, 7, 3.3333. Ano to? C2 siya. So, ano to? Pound inch cube. Yan yung C2. No? Yan yung value ng C2. Eh, pag ano naman, at x is equals to 96, deflection is 0. So, deflection is 0. So, equal to 0 is equals to negative 70 times 61, 324 times 96 cube plus C2 malit. C3 para to. Balat ko ng C3. C3, no? Plus C3 na ito. Positive siya. 3, 6, 4, 3, 7, 8, 4. Times x na 96 plus C4. So, C4 is equal to Z4 is equal to what? What is equal to what? Shear solve na natin yan. Cube plus 3, 6, 4, 3, 7, 3.3333 times 96 plus C4 or X. Okay. Shear solve. Laki din. Ay, hindi pala to cube, no? Ano to? Squared. Ang laki, oh. Negative 2, 3, 3, 1, 9, 8, 9, 3, 8, 3. Ang value na ito is what? Pound inch cube. Pound inch cube yan. So, paano natin makukuha yung C1 and C2? Nagamit tayo ng junction, no, kung saan sila nagtagpo. Kasi sa junction yan, or in this point sa B, no, sa 36, no, yung deflection dyan at yung ano dyan, slope is 0. Ay, 0 is equal lang, no. So, at x is equal to 36, no, at x is equal to 36, slope, no, y as x approaches 36 to the left is equal to slope x as x approaches to 36 to the right, no, equal yan. So okay, i-equate ngayon natin, no, yung slope ng segment BC sa slope ng segment AB. Di ba, no? Nakikita nyo, may value on C3. C1, wala. Makukuha natin yung value, di ba? So, ayan.
C1 is 36 squared plus C1 is equals to negative 210 61 B24 96 36 squared plus etong malaking number na to C3. Hindi ko na nasulat, no? Ang laki niya kasi. So C1 is what? C1 is what? 210 times 36 squared plus x is equals to negative 210 times 61 over 324 times 36 squared plus C3 364373.3. Shift solve for C1. May paano tayo ng C1. Positive 585,293.3333. Ang balo niyan is pound inch squared. So, yan. Ang lalaki na loads. Sa deflection naman tayo, no? X equals to 36. Y, X equals to 36. Negative. Y, X equals to 6 plus to the right. So, pag in-equate, negative 70 is 36 cube plus C1 times 36 plus C2 yung hinahanap is equals to negative 70 times 61 324 times 36 cube okay cube plus C3 36 plus C4. Hindi ko na nilagay, no? C2 na lang. Napin yan. Basta tandaan nyo, ang ipa-plug in ko na lang yan is eto, no? Sobrang nalaki kasi nila. 70. Ayan natin, shift store na natin sila. 364,373.123. Shift store A. Sa A ko shift store. Na yung C4. Negative. 2331. 3.33. Shift store B. Shift store B. Yung C1, lagay ko sa C. 585,293.12. Shift store C. Okay. So, negative 70 times 36 cube plus C1 or C times 36 plus C2 or X is equal to 70 times 61 or 324 times 36 cube plus C3 A I see! Kumain ka na, 36 Earl. plus C4 na B. Hindi ka na muna natin na. C4 na B. Shift solve. Ang C natin is equal to yan, C1. Sigaw pa ako. Ang A natin is yung C3. C3 tama. Ace, alam mo dapat Support. i-voice over mo na lang yun. Kaya yun, di ba? Ngayon, Mahirap yun, voice over. parang... Yan, may balo na. Di ba yung i-edit yun? Negative Pero parang 2, yung voice over pag computation. 8, 6, Kinakapal. 219, Parang kailangan on dash pa. 73.33. Uy! 33. Patay ka.
Pound, inch, cube. Ay, ito na naman siya. Bakit? Ba't kayo voice over? Hindi, para Ba't daw kayo mas voice ano, Malinaw. pakinggan. Tsaka Keep malinaw. store D. Ano tayo? Katulad nito, may mga bako na Eh, maraming ano. Bakit? Pag voice over din naman ako, maingay pa din naman. So yan, meron na tayong C1, C2, C4, C3. Sa cantilever beam ba, saan ba mag-occur or matatagpuan yung max deflection, no? Or max Y na pinapanap dito? Sa pre-end, no? So, ang value dapat ng X natin is 0. So, kung 0 ang value ng X natin, etong gagamitin natin for this deflection, no? So, C1 and C2 need natin. Kaya kinumpute natin yung C1 and C2. Okay. Iyon. Ano? Lagyan na natin, no? Substitute na lang. Ang I naught natin is pi over 4, di ba? So, pag sinubstitute natin, pi over 4 times E. Ang E is, naka-inch to the fourth naman to, so okay na. 29 times 10 raised to 6 Y in deflection sabay eto. Yung IEY is 0 ang natin. Ang value ng X. So, ma-cancel out to. Cancel out to. Ang matitira yung C2. Ito na pala matitira. So, negative 2, 8, 6, 1, 9, 7, 3.33. Yan. Naka-pound inch naman na siya. So, goods na. So, pag ino na yan, sinip-store mo, no? Pi over 4 times 29 times 10 raised to 6 times x is equals to C2 na sinistore ko sa D. Shift solve. X mo, yan. Lumabas na, yan. Ang X mo, yan. Is downward, yan. Ayan na, yan. Ayan na. Negative 1.26. Anong unit? Inch. Diba? Or, pwede mo na siyang i-represent na again, x equals to 0. Na 1.26 inch downward. Yan. Ayun na yung sagot. Shisha boy.